Bagong lahat, ilang araw na lang, bare months na. Wala pa rin yung 10,000 ni Cayetano. Tumubo na yon dahil sa inflation. 13,000 na ang katumbas. Si Anthony Davis at si LeBron para magsyota na naghiwalay dahil di umano sa cryptic post na halos sabay nilang pinost. Siyempre si LeBron pa rin yan, hahakot pa rin ng atensyon mula sa media. In short, gagatasan nila, gagatasan ko rin. Mukhang may pinagdadaanan talaga si Anthony Davis dahil noong nakaraang buwan, nag-post din siya ng cryptic message. Lagpas na rin ang 3 months rule sa breakup, 6 na buwan na din. After kasi ng interview ni LeBron na inamin niya na lagi siyang nagre-recruit ng player para makalaro niya since 2007. Marami doon ang nireject siya at maraming bumasted kay LeBron. Pero ngayon kasi sa LA kapag si Luka ang nag-recruit sumasama agad. Katulad nga ni DeAndre Ayton at itong si Marcus Smart. Ibang klase talaga pag pogi. Kasama sa listahan doon si Joe Johnson, Michael Redd at kahit nauna niyang ni-recruit si Chris Bosh mula Toronto papuntang Cleveland. Ang reason kasi noon kaya nabasted dati si LeBron, ayaw pumunta ng mga star player sa Cleveland kaya ni-reject siya. Nag-iba yung story nung napunta ng Miami si LeBron. Doon siya sinamahan ni Wade, Bosh, Ray Allen at iba pang mga player. Sinundan yon nang bumalik si LeBron dito sa Cleveland at doon nagsunuran din yung ibang mga player. At ang player din na gusto talaga sumama sa kanya noon si Mahal, si Kevin Love. Ang pinakalas sa Lakers na nakuha nila si Anthony Davis na noon may mga rumors na nire-recruit talaga itong si AD para mapunta sa kanila. Kasama pa noon si Kawhi. Pero si AD ang natuloy at hindi pa gaanong street clothes AD. After nga lang ng 2021 season, wala ng All-Star ang gustong sumama kay LeBron sa Lakers. Meron naman mga bumalik, kaso nga lang mga past prime na. 2-factor kasi yun. Biglang nawawala kasi yung ibang player kapag pumunta ng LA at isa pa nagtitipid din kasi ang Lakers sa payroll. Kay Luka, kahit gipit yung Lakers sa budget, dinaan na lang sa gandang lalaki kaya nakakakuha pa ng player. Wala talaga eh. Hindi makasabay ang Lakers sa mga recruit ni LeBron dati dahil nga sa kanilang payroll nagtitipid. Si Anthony Davis may natitira pang 3 taon sa kanyang payroll until 2028. Dahil nga sa mga post na yan, hindi mawawala ang rumors na gustong pumunta ni LeBron sa Dallas at makasama si AD. Ang kanyang one true friend na magiging free agent next season. Hindi sigurado si AD na makakapag-stay sa Dallas until next season dahil nga may problema siya sa injury. Sa mga write-ups, kumukuha ang Dallas ng possible insurance kay AD or pamalit na big man. Niretain nila si Daniel Gafford at nasa kanila pa si Derek Lively. Makukonsider na add man out si AD dahil kay Cooper Flagg. Ibig sabihin, posibleng maitsapuera. Dahil oras na mawala si AD dahil sa injury, pwedeng pumasok doon si Cooper Flagg. Si AD at si Cooper Flagg din parehas power forward. Gagawin di umanong small forward si Flagg para maisama lang kay AD. Pero ang natural position talaga ni Cooper Flagg sa college at high school number 4. Iba lang talaga yung datingan niya, parang gwardya. Si Commissioner at ang Dallas pinopromote na rin si Flagg bilang new star ng NBA. Binigyan na nga ng nickname, Cooper the Main Event, na hindi rin naman nagustuhan ni Flagg kaso wala siyang magagawa. Talagang pinag-isipan ng NBA at ng Dallas yung nickname na yon dahil si Cooper Flagg taga Maine. So nasa transition na kasi ang Dallas ngayon at bad timing yung pagkakapasok doon ni Anthony Davis. Saka yung lineup ng Dallas at Clippers merong konting pagkakapareho. Sa last season, nakalaro si AD ng nasa 42 games, LA at Dallas. Nasa average siya ng 24 points, 11 rebounds, 3 assists, 2 blocks, 51 and 28%. Hindi pa nag-uumpisa ang season pero may alinlangan na si AD ay magiging part ng future plan ng Dallas. Siyempre, andyan si Nico Harrison. Secure kasi si Kyrie ng kontrata until 2028 sabay ni AD. May mundo pa nun. Pero dahil sa $54 to $62 million ni AD na si Kyrie naman nagpababa ng kontrata, may hirapan ang Dallas na makakuha ng player for next season kung andun si Anthony Davis at injury prone pa rin siya. Kaya nga sabi ng Dallas, kukunin lang nila si LeBron kung buyout at minimum contract. Sa next 2 years, lagpas sa tax apron ang Mavericks. Ang pagkakapareho kasi ng Clippers at Dallas, pareho silang malakas in papers. Yung Clippers, mga past prime player ang nakuha kahit malakas pa yung lineup nila. Yung Dallas naman, yung dalawang star nila, injury prone na. Si Kyrie hindi pa nga sigurado makakabalik agad for next season at kung magiging pareho pa rin ang game niya.
Si Anthony Davis naman may doubt agad sa health status niya for next season. Hanggat nai-injured si AD at hindi nakakapaglaro ng maraming games, malaking risk yun sa side ng Dallas kasi nga siya yung highest paid player nila for next season at next season pa.